All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Salamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa ating mumunting channel. No, tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. No, muli, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, itong nakakabiglang resulta, the unofficial and partial result ng midterm election ngayong 2025. Pero malamang alam na kung sino po ang mga top 12 senators, no? Pero nabigla po ang lahat dahil hindi po ine-expect ito, no? Pati na ang mga nag-survey ng mga company. Yung mga kilalang survey firm, yung SWS, Okta, yung may Strat-based pa nga dyan, no? Yung Strat-based Pulse Asia ba yan? No? Yung Tangery, yung WR numero 1 at iba pa, iba po ang nilalabas nila sa kanilang mga survey. Pero ito po yung the comeback of the comeback. Yung sinasabing may birthday cake, biglang may nag-surprise. Ay! Iba pala yung na-surprise, no? So, ngayon, itong mga survey firm, nagbigay po ng kanilang mga opinion. Bakit kagulat-gulat ang naging resulta nitong eleksyon at hindi tumugma sa mga bilang nila. At ganun din po, mukhang itong inyong tukmol na VP Presidente ay disappointed sa election result. Even though ang top 1 ay galing sa inendorso niyang grupo. Bakit? No? Anong kadahilanan? Hindi siya masaya mga kababayan. Number 1 nga, yung Chekwa na senador. Oh, okay. So yun po ang mga pag-uusapan natin ng maiksi lamang. No? So ituloy natin ito, umpisahan natin sa mga survey firm. Sabi po dyan sa GMA News, Okta Research surveys are not crystal balls. Ayun po yung isa sa mga depensa nila. Hindi naman kami mga manghuhula. Wala po kaming crystal ball na makikita natin yung kalalabasan ng future. We are not Nostradamus. Diba? Ang gandang depensa niyan. Surveys are not crystal balls. Bakit pa kayo nag-survey? Mamaya sa huling-huli, ano pala ang ginawa ninyo? Diba? Ito po, babasahin natin. Following the surprising partial results of the 2025 midterm election, public opinion pollster Okta Research Group stressed Tuesday that surveys have margin of error and do not predict actual election outcome. So, ayun naman pala. Ano lang sila, nagbibigay lang kami ng parang aming opinion, no? May mga questions na dapat sagutin, sino yung mga boboto ng yes or no, no? Ito lang kasi yung aming sampling data. Yung mga respondents umaabot lang ng 2,500. Kaya nga meron ding margin of error. Di ba? Ang gagaling Ayos ang palusot ninyo, no? Okay. Sabi dito ng presidente ng Okta na si Ranjit Rai, quote, surveys are not crystal ball. They are not a guarantee and they are really just a snapshot of that particular time. Nga naman. Mukhang may tama rin sila mga kababayan. Nag-survey kami on that particular time. Ito yung mga katanungan. O baka naman may kulang sa inyong tanong. Baka naman may pinapaborang kayong mga, di ba? Kasi may commission and non-commission survey. Baka may mali din naman kayo. Oo, di ba? Ito naman ang sabi ng Social Weather Station, yung SWS, Chairman Emeritus Dr. Mayhar Mangahas, said the results show that
anything can change. Kaya nga, no, mga kababayan, sa mga sinasabi nito, hindi naman crystal ball ang survey, no? Yung sinorvey namin during that time lang, it can change. At ito nga, sabi ni SWS Mangahas, anything can change. O ano ginawa ninyo? 'Di ba? Niloko nyo lang ba ang taong bayan? Minine conditioning nyo lang ba ang taong bayan? Ganon? O ano pala ang silbi ng inyong pagsusurvey? Kung during that time, hindi naman kami crystal ball, bakit pa kayo nag-survey? O, ang sabi ni SWS Mangahas, ang attitude ko, we just learn as we go along. So now, we know how much things can change at the last minute. Ganon lang. O, ganon naman pala saka laki-lakihan nyo yung population size ninyo nang sinosurvey ninyo. Isama nyo lahat, mula kabataan hanggang sa matanda. Ayan. Kasi sa bagay, piling-pili nyo, pero dapat be inclusive. Anak ko. Ha? Okay? Eto pa, no? Hindi nila nakita ang mga boto ng millennials at Gen Zs. Yun po yung sinasabi dito, mga kababayan, tulad ni Kiko Pangilinan at Bam Aquino. O, nagamit po ni Bam Aquino itong mga kakampings, yung mga millennials at Gen Z, kasi si Bam Aquino merong author ng libreng tuition pay. O, ayan po, yan ang mga depensa nila. Ito pa, sabi dito, more surveys, more questions. Sinasabi dito ni Mr. Rai na ang mga Pilipino naman daw po ay hindi mga bobotante. O, so nagiging bobo ba ang mga Pilipino pag naniwala sa survey nyo? Nagtatanong lang, sabi pa ni Rai, also survey firms could have gotten the prediction right if there were more surveys conducted. O bakit di kayo nag-conduct? O di ba? Sabi naman ni Mangahas, the SWS would add more question in its survey. Oo, dapat talaga magbago na kayo. Baka naman paulit-ulit lang yung mga questions ninyo. O predictable kayo. So, at the end, mga kababayan, parang nabudol ba tayo ng survey? Lalong-lalong na ang mga kakampings at dilaw. Bakit? Kasi itong mga kakampings, hindi po nila sinunod yung gusto ni Mama Lenlen. Itinaas ni Mama Lenlen nila yung kamay ni Pacquiao, Binay, at ni Abalos. Pero sinasabi nila, nakita nila yung survey, nagpabudol sila sa survey na ito, mataas naman na yan Malaki na sila, sigurado na silang mananalo. Sino bang sinampling size? Sinong sinorvey? At the same time, sabi pang ng ibang kakamping, hindi namin boboto yung mga yan. Kasi kaalyansa ng Pangulo, galit sila sa Pangulo. Ayon, hindi kayo marunong, makipagtaktika. Kung gusto nyong ma-impeach si Sara Duterte, we need more people na papabor sa pag-impeach sa inyong tukmol na vice presidente. O ngayon, naniwala kayo sa survey, sabi nyo yan, yung iba sa inyo. Yung iba sa inyo, personal, ayaw, sobrang selfish. Kawawa naman si Mama Lenlen, hindi nyo sinunod. O sino ngayon ang kakampi ng mga gustong magpa-impeach? O sabi nga dyan ng ibang pro-admin vlogger, sinamahan kayo sa inyong panawagan sa rally na impeach Sara Duterte. Pero kayo, hindi nyo man lang sinamahan yung mga kandidatong inendorso ng alyansa. O di ba talagang mga selfish kayo no? O ngayon sising tambuli kayo. O kaya medyo alanganin ang impeachment result kay Sara Duterte kasi mas dumami yung mga no to impeachment, di ba? O kung nakipagtulungan kayo, di lahat happy-happy, di ba? Manginginig ang tumbong, ang brown starfish ni Pusit, yung tukmol ninyong vice presidente. O ayan mga kababayan, ayan ang paliwanag ng mga research firm. Ngayon napagtanto nila na kailangan pang dagdagan ng question or baguhin ninyo, be inclusive. Isama nyo mga millennials, Gen Z, XYZ, pati mga zombie, isama nyo na. Okay? O ngayon mga kababayan, punta naman tayo dito.
sa sinabi ni Pusit tungkol dito sa resulta ng eleksyon. Ayan po, yung quote card na lang. Dismayado sa resulta ng partial senatorial tally. Bakit siya dismayado? Sabi niya 2 or 3 lang makapasok, okay na siya pero ngayon dismayado pa rin siya. Sa bagay, ang nadagdag lang naman sa kanila si Marcoleta kasi re-electionist si Bongo at si Bato. Pero mayroon pa siyang itinaasang kamay si Camille Villar at Aimee Marcos. Si Aimee Marcos hindi yung boboto ng yes to impeachment. Si Camille Villar magbabayad ng utang yan sa Pusit na yan dahil inendorso siya, maka Duterte ang mga Villar. Hindi pa rin siya happy. Bakit hindi siya happy, mga kababayan? Hindi yung rason na hindi nakapasok ang Duterte. Sisihin mo ang mga followers ninyong mga DD shit. Para lang kayong mga dilaw at kakampings, mga anti-Marcos, hindi rin marunong magkaisa. Wala kayong word na magkaisa kasi 'di ba sabi mo walang unity team, election lang 'yun. Ba't di kayo nag-unity team nung election? Bakit hindi nakapasok yung iba pa? 7 hindi. Sa Duterte plus 2, siyam ang hindi nakapasok. 'Di ba? Si Hinlo, si Lambino, si Bondok, si Pacquiao, si Salvador, si Rodriguez. Sino pa ba? 8 sila siyam sila si Gringo Hunasan, saka si Kirubin. Yun yung mga inendorso ni Digong Kasi yung dalawang babalina, si Pusit ang nag-endorse doon. Di sana kung talagang malaki din ang bilang ninyo, yung pinagmamalaki ni Puganting Harry Roque, di sana nanalo lahat ng Duterte plus 2. Kaya nga nagtatampo si Digong, kinalimutan nyo na daw siya. Pati yung kanyang best friend na si Kibuloy, hindi nanalo, nananawagan nga ng manual recount ano ngayon ang sasabihin ng mga senador na nanalo tulad nung sa Padapa? Si Marcoleta, si Bongo, si Bato, lalo na si Bam Aquino, papayag ba silang mag-manual recount? Hindi yun ang dahilan, mga kababayan, bakit po disappointed si Sara Duterte. Bakit? Unang-una, si Bongo ang number 1. Mag-27 o 28 million siya. The highest one of the highest. Ano bang boto ni Robin? Baka mas tinalo pa niya si Robin noong 2022. Nakita ni Sara Duterte na itong si Bongo ay isa niyang magiging katunggali. Kung sakali man magkaroon ng ambisyon si Bonggong tumakbong pagka-presidente. Kaya disappointed si Sara Duterte kasi nakita niya si Bongo ay nag-number 1. Ang laki ng numero ni Bongo. 28 million, siguro sabi na natin, 28 million votes. Diba? Kung si Pusit, yung 32 million niya, may dagdag dyan na Marcos supporter at loyalist kung walang kalahating Marcos supporter or loyalist na maniniwala pa sa kanya, kung ang boto niya lang 1-8, talo siya ni Bongo. At the same time, hindi niya kasundo si Bongo. Galit siya dyan. Tignan ninyo. Bakit si Bongo hindi makapunta sa ICC? Hindi sa porket may warrant pa siya? Wala nga siyang warrant pa Bakit hindi siya makapunta doon? Kasi hindi siya sinama sa listahan na pwedeng dumalaw kay Digong. Di ba? Hindi nga siya kinausap ni Sara Duterte nung time na si Digong ay nandun sa loob ng Villamor. Hindi rin tumawag si Bongo kay Sara Duterte. They are not in communication. Malamang tinaas lang yung kamay ni Bongo pero that's about it. Talagang may galit itong magkakapatid na ito na Duterte kay Bongo. Noong pa yan, nung presidente nung presidente si Digong. Galit sila kay Bongo kasi si Bongo, siya ang little president noon, siya ang kumokontrol kay Digong. Naalala nyo nung tumawag yung anak ni Pulong na babae, yung Isabela ba yun, sa lolo niya? Ang sumagot si Bongo. Galit yung bata, ba't ikaw ang sumagot as ang lolo ko? Nagdahilan na lang si Bongo. Parang si Bongo, siya yung taga-filter. Biruin mo pati mga anak, kamag-anak, apo, kailangan dumaan sa kanya for approval. Yun ang kinagagalit nila. Mas close pa si Digong kay Bongo kaysa sa mga anak niya. Kita nyo? Kaya ganyang ka-disappoint si Sara Duterte.
nalaman niya, putik, itong magiging karibal ko. Whether silang dalawa magtandem, presidente si Bongo o presidente si Sara Pusit. Pero, ayon sa ating bubwit, ang China ang susuportaan yung katulad nilang Chekwa, hindi si Pusit. Bubuhusan ng pera si Bongo ng China kung sakaling tatakbo ito sa 2028. Yun ang nakikita ni Sara Duterte, kaya disappointed siya, putik, yung kinaayawan ko pa ang nag-number 1. Okay lang kung nag-number 10 siya alam ko numero niya. Pero mga kababayan, naabot ng 28 million titong si Bongo, marami pa So may bilang si Bongo. At the same time, meron pa lang si Bongo sinabi tungkol diyan sa impeachment. 'Di ba hindi siya nagsasalita about parang si Robin, siyempre no. Si Bato, no. 'Di ba? Si Marcoleta, totoong sinabi niya na i-alud na natin, no to impeachment siya. Pero si Bongo, ano sinabi? Ebidensya. Bilang one of the judges, that's the process. Kaya nga may impeachment court tayo. Pakinggan natin ang prosecution. Nandiyan po yung inakusahan, yung sagot nila and the defense team. Kaya yung huhusga pagdating sa dulo. Kaya ayoko munang mag-comment. Importante sa akin ang ebidensya. May 12, 2025. Di po ba? Eto, siyempre, kung matalino si Bongo at may ambisyon mo siyang maging presidente at sa tingin niya tatakbo rin si Pusit bilang presidente sa 2028, abay tanggalin ko na yung kompetisyon ko. I-eliminate ko na o one man down na. O kung si Rapi Tulfo, isa pa yan. Anong gagawin ko dyan? Kung si Rapi Tulfo may ambisyon tumakbo sa 2028, ay isa rin siya sa judge. So you have to eliminate your competition. Ayan po, kaya disappointed si Sara Duterte. Isa sa mga nakita kong reason is that, that freaking guy is number 1. That will be one of my competitors in my ambition to become a president in 2028. Yun po yun. Si Bongo, ang isa sa dahilan ng disappointment niya. Kasi nakita niya, ang laki ng boto ni Bongo. Kasi nanganganib yung 32 million niya. Di ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.